ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Pero bago muna yan, may napansin akong comment dito ni Kristohanong Isog. Ay, tatawagan sa Kristohanong Isog, ano? Kaya atang gusto nito magkipag ano eh. Double check ko lang muna si Kristohanong Isog. Pasok daw siya, kaya magipag-debate daw siya. Ewan ko lang. Si ano to eh. Si Darwin Butlay. Hello? Hello, bro. Okay, bro. Ngayong gabi, bro. Oh, magandang gabi, bro. Sa may ato, bro. Insay topic ninyo, bro. About sa INC, bro. Pero kung meron kang ibang topic na gusto mong talakayin, open pa rin kami, bro. Ano gusto mong talakayin, bro? Pwede ba magtanong, bro? Pwede. Pwede. Okay, bro. Ito yung tanong ko, bro. Sabi ng aral nyo ay si Maria ay ina ng Diyos. Tanong, bro, may ina ba talaga ang Diyos? Ito sagot, bro, ha? Bate sa aral ng Katoliko, kaya ina ng Diyos si Mama Mary dahil siya ang ina ng Panginoon. Sa Biblia, talagang sinabi ni Elizabeth na dinalaw siya ng ina ng kanyang Panginoon. Yung Panginoon na yon, tinutukoy niya doon na may ina, si Jesus yon. Kaya nga ina ng Panginoon eh. Dahil doon sa term na ina ng Panginoon, dahil Diyos naman yung Panginoon na yon, ina ng Diyos. Yan ang aral namin, bro. Ito ang tanong, bro. Sabi mo, sa sagot mo ay si Maria ay ina ng Diyos. Sabi ng John 1:1, bro, na hindi sa wala pang nagawa na kahit isa, bro, ang Diyos ay meron na. Sa Bisaya, bro, sa wala pa'y nabuhat bisan usa, ang pulong diha na ug ang pulong uban sa Diyos ug ang pulong Diyos. Pangutana, bro, si Maria naa na ba sa panahon nga wala pa'y nabuhat bisan isa, bro? Ito yung sagot, wala pa si Maria niyan. Wala pa. At yung Diyos na si Kristo, wala pang ina. Kailan siya nagkaroon ng ina? Nung ibinuntis na ni Maria. Doon siya nagkaroon ng ina. Yung John 1:1, wala pang ang tao niyan eh. So wala pa siyang ina. Ang problema kasi, hinulaan na sa propesiya. Isaiah 9:6, na itong batang ito na makapangyarihang Diyos, isisilang ng isang dalaga. Sabi naman sa Galatia 4:4, pagdating ng tamang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak at isinilang ng isang tao. Kaya nagkaroon siya ng human nature. Ngayon, nung nagkaroon siya ng human nature, yung personang ipinanganak ni Maria, Diyos yun. Kasi nung pinanganak ni Maria si Jesus, di naman naghiwalay ang kanyang human nature at yung kanyang divine nature. Nasa isang persona lang yun eh. Kaya nang ipinanganak siya, sinabi ni Elizabeth, puno siya ng Holy Spirit, puno siya ng Holy Spirit, nang sabihin ni Elizabeth, dinalaw siya ng ina ng kanyang Panginoon. Oh. Yung ina ng Panginoon. Yung Panginoon, Diyos naman yun eh. Next question, bro. Okay, bro, next question, bro. Sabi mo, yung si Kristo ay Diyos. Sabi ng Biblia, bro, John 3:6, ang anak ng tao ay tao, ang anak ng Diyos ay Diyos. Ito tanong, bro. Yun bang anak ni Maria ay Diyos ba dahil siya ay tao? Yes or no? Categorical question, bro. Yes, bro. Talagang Diyos yun. Actually, ayon sa Colossus 2:9, basahin ko ha. Ito, babasahin ko itong Bisaya para mas klaro, ano. Ito. Sabi sa Colossus 2:9, ganito ang ating mababasa. Sa Bibliang Bisaya ito, ha. Sabi ganito. Ang tinuod, si Kristo nahimong tao. Apan bisan pa niini,
anaagihapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. Kung tatagalogin yan, ang totoo, si Kristo naging tao. Ganun pa man, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nung siya isinilang ni Mama Mary, ibinuntis siya, naging tao siya nun, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nung ipinanganak siya ni Mama Mary as persona, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. At never nangyari na hiwalay ang kanyang pagka-Diyos at kanyang pagkatao nung ipinagbuntis siya ni Mama Mary. Yun bro. Okay, sunod na tanong bro. Sabi mo, yes, sa categorical ko na tanong, yes. Ang anak ng tao ay tao, ang anak ng Diyos ay Diyos. Ito tanong, uulitin ko bro, sabi mo kasi yes eh. Yung si Maria ba ay Diyos? Kasi sabi mo, yes, na Diyos si Kristo. Yes ba? Tao ba si Maria o Diyos? Si Maria ay tao. Yan. Okay, maliwanag tao, yung salamat. maliwanag yung aking mga sagot. Okay, tao, salamat. Si Maria ay tao. Ang kanyang ipinanganak, si Kristo. Si Kristo na kanyang ipinanganak, isang persona. Yung personang yon may dual nature. Tao at Diyos. Kaya dahil mas mataas ang Diyos sa tao, tinatawag siyang ina ng Diyos o ina ng Panginoon. Sinabi ni Elizabeth yan nung puno siya ng Holy Spirit. Magiging mali lang ang aral na yan kung sasabihin mong nagkamali si Elizabeth. Next question. Sabi mo, tao si Maria. Ito tanong sa iyo, bro. Sabi ng John 3 verse 6, ang anak ng tao ay tao, ang anak ng Diyos ay Diyos. Ito tanong, tanggap mo na ba ngayon, bro, na si Maria ay ang anak niya ay tao na si Jesucristo, walang sinasabi na ina siya ng Diyos? Tanggap mo, bro, o hindi? Ito ang aking sagot, bro. Kung aaminin mo lang, bro, na hindi Diyos si Kristo na ipinanganak siya, malamang sasabihin kong mali ka. Kaso, nung ipinanganak ni Maria si Kristo, Diyos nga siya. Ewan ko lang kung anong turo sa inyo, kung Diyos ba si Kristo o hindi. Yung pinako sa krus, Diyos ba yun? Nasa inyo yun. Sa amin kasi, bro, ito ang aral namin, bro, ha? Nung ipinanganak ni Maria, kung ang pinanganak ni Maria, ordinaryong tao lang talaga. Kaso nung pinanganak ni Maria, si Kristo yun eh. Si Kristo di naman nahiwalay sa kanyang pagka-Diyos eh. Kaya Diyos ang kanyang ipinanganak. Hindi naman tao lang. Yung John 3:6, referring yun sa tao lang. Halimbawa, si Jochebed na tao lang, nanganak rin ng tao lang na si Moises. Tao lang si Jochebed, tao lang si Moises. Pinanganak ni Jochebed si Moises na tao lang. Yun ang tinutukoy sa John 3:6. Ang pinanganak ng tao, tao. Pinanganak ng Diyos, Diyos. Kaso pinanganak ni Maria, anak ng Diyos. Anak ng Diyos ang pinanganak ni Maria. Ngayon, nasa iyo na yan. Kung tatanggapin mo na ang anak ng Diyos ay tao lang, valid yung paggamit mo ng talata. Nasa iyo na yan, bro. Wala sa akin ang problema. Nasa iyo na yan. Oh, next question. Okay, sunod na tanong, bro. Salamat sa sagot mo, bro. Sunod na tanong, bro. Sabi ng Biblia, nagkatawang tao si Kristo. Yun bang nagkatawang tao ay talagang tao siya? Totoo or nagkatawang tao lang? Ay, talagang tao yun, bro. Babasahin ko, ha? Ayon dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ito ang ating mababasa. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Ano daw? Jesus was truly human. Ewan ko lang kung anong unawa mo dyan, bro, sa Jesus was truly human. Ikaw na balaw mo unawa dyan, bro. Anong unawa mo dyan? Okay, sunod na tanong, bro. Truly, kasi sabi ng totoo namang tao siya eh. Ito tanong ko, bro. Yun bang nagkatawang tao at nagkatawang unggoy? Bro, pag sinabi bang nagkatawang unggoy ba siya or nagkatawang unggoy lang? Kasi
Hindi ko tinatanggap ang ganyang uri na fallacy question. Yan ay isang... Hindi yan fallacy, bro. Bro, fallacy question yan, bro. Ang tawag dyan, bro, is loaded question fallacy. Pinalitaw mo na merong nagkatawang unggoy. Palitawin mo muna na merong nagkatawang unggoy bago ko tatanggapin na meron nang nagkatawang unggoy. Okay, sunod na tanong, bro. Kasi sabi mo fallacy. Sige, bro. Sunod na tanong, bro. Ito tanong ko, bro. Yung word na sinasabi na nagkatawan, ano bang ibig sabihin yun, bro? Tao talaga or pag sinabi nagkatawan, anong ibig sabihin doon, bro? May dictionary ka ba, bro? Sige, Biblia gagamitin ko. Ang ibig sabihin, sige, ng nagkatawang tao, became human. John chapter 1 verse 14, ayon dito. Sige, bro. Yan, bro. And Christ became a human being. And Christ became a human being. Ano ibig sabihin ng nagkatawang tao? Naging tao. Kung babasahin rin yan sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi. Naging tao ang salita. Dahil naging tao, di tunay na tao, naging tao eh. Yung sinabing naging tao, bro, yun ba ay talagang tao, bro? Or nag-transform lang? Ano ba hindi siya nag-transform. Hindi siya nag-transform, Brother Butlay. Yes, Brother Junre? Yes, siguro direktahin natin yung para mas maunawaan niya. No, kasi parang natumbok niya dahil kasi ina ng Diyos. Tingin niya kasi pagiging ina ng Diyos, Diyos din si Inang Birheng Maria. Ay, mali. Hindi ganoon ang uturo natin. Ang pagiging ina ng Diyos is a title. Titulo yan ng Inang Birheng Maria, bro. Hindi yan dahil siya ay Diyos, okay? Walang pinakaiba yan, bro, sa isang nanay na naging ina ng kapitan sapagkat ang kaniyang anak ay isang kapitan. Para bang ina ng mayor? Ina ng mayor para mas madali mo naman. Wait lang, para maunawaan niya. Hindi nangangahulugan. Okay, bro. Pwede magtanong, bro. Next question, bro. Hindi pa tapos, bro. Wait lang. Sige. Sorry. Para maliwanagan ka, Butlay. Sabing ina ng Diyos, titulo yan na ibinigay ng simbahan kay Inang Birheng Maria. Titulo. Tandaan mo palagi, titulo. Katulad ng pagiging ina ng kapitan, hindi nangangahulugan na yung ina, kapitan din. Ina ng engineer, hindi nangangahulugan na yung ina, engineer din kasi yung anak na engineer. Ina ng mayor. Wala yan sa Biblia, bro. Engineer. Walang engineer sa Biblia, bro. Sa Biblia lang kayo, bro. Nagsalita ka kaganina ng unggoy eh. Mayroon bang unggoy naging tao sa Biblia? Hindi, bro. Kuhaan lang yung ano yun. Tinatawag na pala si... Bro Darwin Butlay. Hindi na ako gumagamit. Makinig ka muna sa Kaya explanation. balik kayo sa Bible. Wait lang, bro. Papaliwanag siya eh. Ang ginagawa ni Brother John Ray, analogy. Pinapaliwanagan ka nga eh, based on... Balik tayo sa Biblia, bro. Ito tanong ko sa Biblia, bro. Saan mababasa na si Kristo? Ito tanong, pakinggan mo, bro. Wait lang muna. Bro Darwin, wait lang muna. Sa'yo, bro, assignment. Pag hindi mo nasagot, assignment. Bro Darwin, wait lang muna. Sige, itong tanong. Saan mababasa sa Biblia na si Kristo ang nagsabi na ina si Maria niya, ina. Sinabing ina. Saan sa Biblia? Sa entire Biblia. Wait lang muna, Bro Darwin. Bro, wait lang muna. Para na yatang di tunay na Kristiyano itong kaharap natin ngayon, Yun na nga. Nagpakita na ugali. Iba talaga pag nasa ibang relihiyon, no? So, makinig ka muna. Bro Darwin, makinig ka muna ha, kasi hindi pa tapos sumagot eh. O sige. Unang-una mga kapatid, Brother John, Brother Wendell, Brother Butlay, unang-una, programa namin to, matuto kang respeto sa programa namin. You are welcome here, magtanong kahit anong tanong. Huwag mo kaming harangan sa mga sagot namin, lalo na kinakailangang ipaliwanag. Sige, Brother John, tuloy mo. Okay, so malinaw naman yan, Brother Butlay, na kapag sinabing ina ng Diyos, titulo yan na ibinigay ng simbahan. Ulitin ko, katulad ng isang nanay na naging ina ng kapitan, hindi nangangahulugan na yung ina, kapitan din.
ina ng engineer, hindi nangangahulugan na yung ina engineer din. Kundi dahil ang kaniyang anak ay mayroong isang katungkulan or mayroong isang malaking pangalan sa isang komunidad, kaya tinawag siya, halimbawa, mayor o presidente, kaya yung nanay automatically magiging ina ng mayor or ina ng presidente. Ngayon, sa ating inang Birheng Maria, bro, ang kaniyang ipinanganak, hindi lang isang kapitan, hindi lang isang inihero, hindi lang isang mayor, hindi lang isang presidente. Anak ng Diyos. Siya ang nanganak niyan. Walang ina kapatid na nanganak tapos hindi siya yung ina. Alright? Yung nanay mo, siya yung nanganak sa'yo. Kaya hindi pwede na hindi yan maging ina mo. Ina mo yung nanay mo. Si Panginoong Kristo, ina niya si Inang Birheng Maria. Ano ba ang ipinanganak ng Inang Birheng Maria? Malinaw yan, Diyos. Kinote mo nga, John 1:1. No, from the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. So yung Word, yung God, yun yung ipinanganak ni Inang Birheng Maria. Kaya tinawag siya na ina ng Diyos, hindi dahil siya ay Diyos, kundi ang kanyang ipinanganak ay Diyos. Sana maunawaan mo yan, Butlay. O sige, magtanong ka na uli. May tanong ako sa'yo, bro. Saan sa Biblia na sinasabi Bro, ni mali Cristo yan, bro. ay Bro, ina bro, niya si Maria? bro. Saan sa Biblia, bro? Kahit isang verse. Sige, sige. Sa KJV lang, bro. Para sige, sige. Sabi niya kasi, ito. Sagot Bro, mo, bro. bro Sa KJV Darwin. lang. Bro Darwin, ang nagtatanong, Bro Darwin, naghihintay ng sagot. Huwag mo kaming didiktahan. Bro, huwag mo kaming didiktahan kung saan kami kukuha ng sagot. Alam mo kung bakit? Marami ang nanonood. At isa pa, ang pagbigay ng sagot sa isang tanong, hindi kailangan kulungin sa gusto mo lang. Kasi alam naman natin, Bro, kaya... Wait lang. Di ba ako tapos, bro? Ang tanong, bro, wait lang. kailangang sagutin, bro. Yeah, wait lang. Bro. Yung tanong ko ay nasa Amerika. Siyempre, sagutin mo yes, sa bro, Amerika, sasagot hindi sa ako, China, bro. Kasi Wait lang. layo ng China, Bro, bro, eh. wait lang, bro. Ang ibig ko sabihin ganito ba? Pag ikaw nagtanong sa amin, halimbawa sa China, sasagot kami sa China. Huwag mo kaming i-specific sa isang barangay lang. Okay? Huwag mo kaming i-specific sa isang barangay lang ng China. Pag China ang topic, buong China pag-uusapan natin. Ang ginagawa mo kasi, nilalak mo kami sa isang barangay lang ng China. Mali yun. Okay? Itong tanong ko, ito na nga. Ang tanong mo kasi, tinawag ba ni Jesus si Maria na ina? Tinawag, bro. Babasahin ko, ha? Ito ay nasa John. Ito ay nasa Contemporary English Version. Specifically, ang ibibigay ko, Contemporary English Version. Pag sinabi ko na ang isda mabibili sa palengke, wag mong hanapin sa junk store. Bro. Okay, wait lang. Bro, yan na, ito. Huwag mong sagutin sa China, bro. Amerika yung sagot ko. Bro, ang tinatanong mo kasi, bro, saan mababasa sa Biblia na tinawag ni Jesus na ina si Maria? Wag mong ilak nga sa isang barangay, kakasabi mo lang eh. Di ba? Wait lang, bro. Ang topic kasi China. Bro, makinig ka muna. Bro, makinig ka muna. Ang topic kasi China. Kaya China. Ang China dito, Biblia. Huwag mo kong ilagay sa isang barangay lang o isang translation lang. At saka, Biblia babasahin ko, bro. Hindi naman ito comics eh. Hindi ko na problema kung ayaw mo tanggapin. Ang mahalaga, masasagot yung tanong mo. Bro Jando, tanungin mo rin siya kung KJB lang. Sige. Saan mababasa na KJB lang ang gagamitin? Sige. Mamaya na yan, Brother Angel, kasi gagantihan ko siya ng tanong ngayon. Kasi bro, gusto niya KJB lang. Sige. Tatanungin ko siya mamaya. Tanong mo sa kanya, saan mababasa na KJB lang ang dapat gamitin? Brother Butlay, may tanong dito kasi. Saan daw ang batayan mo na King James Version lang ang pagbabatayan ng katotohanan? Ano, bro? Parang mahina mic ko dito, bro. Ang ibig sabihin ni Brother Angel ba, bago ako sumagot sa gusto mo, meron ka bang ebidensya na King James Version lang ang dapat pagbatayan?
Yes, bro. Kasi po Saan, yung bro? King Saan, James bro? Saan, ay bro? malapit sa original Bro, po, saan, bro? Malapit sa wait original. wait lang ha. Saan yung sinasabi mo na ang King James Version lang ang dapat pagbatayan? Siyempre, bro. Kasi kung common sense lang natin, bro, malapit sa original. Hindi, malayo. wait lang. Kwento. Wait lang, sabi niya kung common sense lang. O sige, kung common sense lang. Pero hindi common sense yan, bro, Butlay, ha? Lilinawin ko, hindi common sense yan, ha? Ang common sense, babasa ako ng Biblia, wala na akong pakialam kung tatanggapin mo o hindi. Ang tanong niya kasi, mababasa ba na tinawag ni Jesus na ina si Maria? Ito ang sagot. Galing sa Contemporary English Version, sa John chapter 2 verse 4, sabi dito, Jesus replied, Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do. So, mababasa dito na tinawag ni Jesus, wait lang ha. Mababasa dito na tinawag ni Jesus si Maria na kanyang ina. Mother, my time hasn't yet come. Ngayon, tutol ka ba dito, brother Butlay? Sabi ko, nakaspecific yung tanong ko. Saan yung tanong? Bro, hindi kami tumatanggap ng King James Version lang. Programa namin ito, bro. Kailangan mong igalang yon. Hindi kami sumasagot ng King James Version lang. Kung gusto mo King James Version lang, ako ang magtatanong sa iyo at lahat isasagot mo King James Version lang. Translation eh. Alam mo. Bro, hindi nga namin tinatanggap dito, bro, na tama ang King James Version. Majando, Yes. ganito. Butlay, mali ba na tinawag na ina ng Panginoon si Maria? Mali o hindi mali? King James Version gagamitin ko. Ano ako maniniwalang contemporary ba? Hindi. Bro, may clarification dito, bro, si Brother John Ray. Oh. Naniniwala ka ba sa sinasabi sa King James Version na si Maria ina ng Panginoon? Mag-isagot, Brother Darwin, kasi humihingi ng si Brother John Ray, clarification sa lahat ng mga nanonood. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng King James Version na si Maria ay ina ng Panginoon? Brother Darwin, ayun, nawala na. Ganito Nawala na. ang kanyang argumento, King James Version lang, sinabi ni Panginoong Jesucristo, Mother. Okay? Yeah. Granting without accepting. No, granting without accepting. Hindi nga sinabi ni Panginoong Jesucristo. So, hindi na niya ina si Maria. So, mali si Elizabeth na filled with the Holy Spirit. Basahin nga natin yung 1:42-43, Brother Jando, gaano kapuno si Elizabeth ng biyaya ng Espiritu Santo nung sinabi niya na si Inang Bering Maria, ina ng Panginoon. Sige nga, basahin nga natin sa King James Version. Okay, King James Version, Luke chapter 1, verse 41. Natin simulan sa 41. Sabi dito, King James Version. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. And she spake out. Ano si Elizabeth? Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost. Patuloy. Ngayon, filled with the Holy Ghost. And she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? Ngayon, kung ang argumento ni Butlay, mga kapatid, hindi niya nanay si Maria kasi walang sinabi si Jesus. Pagpalagay natin walang sinabi. No, yung literal sense na King James Version lang walang sinabi. So, ano ngayon sa isip ni Butlay? Si Inang Bireng Maria hindi ina ng Panginoon. So, nagkamali ang Holy Spirit na nagbigay ng biyaya kay Elizabeth para sabihin ng katagang ina ng Panginoon. Sino ang tama? Si Butlay? O si Elizabeth na pinagkalooban ng biyaya ng Holy Spirit? Ang tawag doon, bro, fallacy of false dilemma. Silence. Fallacy of silence yun. Argument from silence din. Argument for silence din. Hindi sinabi ni Jesus. Kasi kung yan palang argumento niya, King James Version, maniniwala ako sa iyo, Butlay. Saan sa King James Version sinabi ni Jesus, I am God? Sige. Bro,
John Ray. Oh. Kanina pa lumaya si Butlay. Di. Mag-ano-ano ka ng King James Version. Kung hahanapan kita ngayon ng King James Version, saan sa King James Version? From old to new, sinabi ni Jesus, I am God. Kasi kung wala kang mabasang I am God, sinabi ni Jesus, itapon mo yung King James Version mo kasi hindi pala Diyos si Jesus sa inyo kasi wala siyang sinabi sa King James Version na I am God. Diba namang argumento yan? The argument must be based on logic, not on private interpretation. Butlay, ano ka ba? Yun na nga, vacation. Di mo na marinig. Sa mga tanong. Di mo na marinig. Tumak. Ang sabi niya mahina, bro, mahina mic nyo sa akin, hehe. Di ko alam kung si John Ray ba tinutukoy niya na mahina. Sabi ko sa kanya, kanina sumasagot ako, naririnig mo. Ngayon tinatanong ka for clarification, di mo na marinig. Hindi na kasi, si Brother John Ray kasi kinana pag nagsasalita, nawawala yung boses niya, napuputol. Malamang yun ang tinutukoy ni Butlay. Pero ang duda ko dito, hindi. Alam niya kasing ipit sa tanong ni John Ray. Ipit siya dun eh. Oh. So, yun talaga. Si Butlay talaga, never pa yan nag-ano sa akin, naggamon sa akin ng debate face to face. Dami niyang inamon dito eh. Si James Consinsino, si Jared Almasora, si Paul Alima. Pero never pa to naghamon sa akin to si Darwin eh. Sa debate namin, tumakbo yan. At tumakbo yan? Sa debate namin, hindi niya tinapos. Yun na nga. Ewan ko, ba't kaya ganun? At saka, para lang magkaroon kami ng debate ni Butlay, hinamon ko siya. Hinamon ko siya na face-to-face debate sa Tagbilaran. Kasi, nagkataon, maglapit lang kami ni Butlay. Di pagkakataon na to na makapag-debate ako ng face-to-face sa kanya. Ang sagot niya sa akin, pinasa niya ako kay Dino Diaz. Bro, i-communicate mo si Butlay, bro. Sabihin mo sa kanya, makipag-debate ako sa kanya dito sa punto por punto kasi pumasok na siya. So may access na siya, may Zoom na siya. Sabihin mo siya, bro. Sabihin mo sa kanya. Ay, hindi Zoom yun, Brother John Ray. Hindi Zoom yun, Messenger yun. Sabihin mo sa kanya, Brother Jando, na ipagpatuloy namin yung debate namin, yung about sa good works, makakapagligtas. Ako ang affirmative. Ay, ang tanong ngayon kung malalaman ba si Butlay? Sabihin mo sa kanya kasi hindi natapos yung debate namin. Tumakbo yan eh. Yun na nga. Actually, kilala ko si Butlay, mga kaibigan. Kilala ko talaga si Butlay. Personal ko kilala yan kasi nagkikita na kami niyan sa Tagbilaran pag may dialogos pagtuo. Ang nakikita kong paborito niyang lapitan at magipagtalakayan, yung sa tingin niya kakayanin niya. James Consinsino, medyo kaya to eh kasi alam niyo kung bakit? Wala kasing record si James Consinsino na debate sa Tagbilaran. So malamang nasa isip ni Butlay, mahina si James. Kaya si James hinahamon niya. Ito naman si Almasora, hinahamon din niya. Kasi alam niya kasi si Almasora kasi maingay. Uy, take note ha. Si Almasora nagkaroon ng debate doon kay King Bishop Ephraim Bulambaw. Kinurse siya ni Bulambaw. Kinurse siya, grabe. I declare that your days will no longer be happy. Grabe. Sinumpa ni Bulambaw si Almasora. Galit niya yung Almasora eh. Ayun. Sabi ko kay Bulambaw, naintindihan kita bro. Yan ang naramdaman ko sa kanya noon. Pero ngayon, kayo naman ang makakadama niyan. Pero, totoo talaga, di niya naano si Almasora doon, di niya talaga nagiba. Okay, so, nawala si Butlay. Sino lang ginagawa ni Butlay? Tawag ko balik. Tana. Kung magre-reply ba to ha? Tawag ko balik. Kasi di na si Butlay eh. Okay. So, move tayo sa tanungan portion muna saglit. May tanong kasi dito na ating kailangang ipasagot.
from Melpe Medrano. Paano po natin didepensahan ang tanong na gaano tayo kasigurado na yon ang muka ng mga santo natin? Ni Jesus, ni Virgen Maria, at iba pa. Salamat. Hello, grabe yung tanong na ito. Brother Windel, paano doon natin masisiguro na yung ating mga santo, yun na ang mukha nila? Okay. Nawala na si Butlay. Nawala si Butlay, nawala. Tinanong lang siya kanina ni Brother John Ray, yung sinasabi sa King James Version na si Maria ay ina ng Panginoon. Ay, tumatawag. Ito. Wait lang, lang. Mamaya natin sagutin yung tanong mo, Brother Jando. Sige. So, muli papasok yung si Butlay. Hello, bro. Hello, bro. Bro, yung tanong kasi kanina ni Brother John Ray kasi for clarification lang naman yon. Kasi, Ano? ang tanong niya kasi for clarification lang daw yun kasi naghahanap ka palagi ng King James Version. So, ang tanong niya doon sa sinasabi sa King James Version na si Maria ay ina ng Panginoon, naniniwala ka ba daw doon? Okay, sagot bro. Hindi ako naniniwala na si Maria ay ina ng Panginoon kasi ang Diyos at ang Panginoon ay iisa na sinasabi sa John 1:1 na walang simula. Ibig sabihin sa wala pa nabuhat bisan isa sa version nga Bisaya, Biblia. Sumo na bro. Bro, eto bro, babasahin na King James Version to King James Version Ang Sige, may King James din ako. Sige, King James Version bro, pakibukas. King Okay, James ako ang babasa bro, ako ang babasa. Ate, simulan sa verse 41 bro, para clarification naman, di ba? Verse 41, simulan mo. Di siya sige, na mabasa bro. bro, dyan, Saan bro, saan? Verse 41, Luke chapter 1, verse 41 tayo magsimula. Okay, look. 243. Wait lang bro, wait lang. Kasi nag-open pa ko. 41 to 43. Wala dyan yes. Luke chapter 1, verse, asa to bro? 41 tayo magsimula bro, Butlay. Sige, 41. Sige, asa. Sige, 41 bro. Ningon na rin sa 41. Asa, 41. Asa man itaman bro? 43. Ating muna simula sa 41 muna. Ating unawain ng 41, 42 at 43. Ating unawain. Sige. Okay, 41 bro. Ningon rin sa og nahitabo. Hindi. Yung ano bro, yung King James Version bro. King James Version. Gusto mo kasi King James Version King James Version. Bisaya lagi sa King James Version bro. Bisaya bro. Bisaya sa King James Version ba? So ang ginagamit mo, Bisaya. So hindi King James Version. Na English bro. Kay gi-translate rag Bisaya bro ba akong giingon. Sige. So Bisaya ang babasahin mo. So ating buksan sa Bisaya. Verse 41. Go ahead, Brother Butlay. Og nahitabo nga sa pagkadungog ni Elizabeth sa pagpangumusta ni Maria, ang bata miulpot sa iyang tiyan. Og si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo. Wait lang muna. Kina-confirm ko lang. Totoo ba dito na puno si Elizabeth sa Holy Spirit ng pumunta si Mama Mary sa kanila? Puno siya ng Holy Spirit dito? Hindi puno bro, napuno lang bro. Ay sinabi na puno, hindi puno. Napuno bro. Bro, ano yung filled sa English? Kasi sa English yan filled with the Holy Ghost. Filled. Ano yung filled? Ang ibig sabihin bro, napuno ba? Napuno, dili puno. Napuno ang gingon bro, napuno. Ibig sabihin bro, kanang ito example bro. Yung nag-igib ka ng tubig bro sa Tagalog. Yung pinuno mo bro, siyempre sabihin mong napuno. Hindi mo sabihin puno. Napuno lang bro. Yung balde bro yung balde na napuno ng tubig, mabigat ba bitbitin? Mabigat? Yes bro. Okay. Puno, Okay. Ngayon dito bro, si Elizabeth napuno ng Holy Spirit. Pag siya napuno ng Holy Spirit, magsisinungaling o hindi?
Magsisinungaling gihapon bro kasi yung Ala. tao kasi yung Ala. tao sinungaling bro eh. Ah, Kasi so, ang tao sinungaling bro eh. ipapalala ko sa inyo ha, si Darwin Butlay ay kinikilala itong pastor. Brother, Bro, huwag kang magkomentary bro. wait lang muna. Tanong lang, bro, tanong lang. Wait lang muna bro, pinapakilala ko lang na ang kausap ko ngayon ay isang pastor. Pastor ng Assembly of God na sa kanya, ang taong napuno ng Holy Spirit para sa kanya, magsisinungaling pa yan. So, Yes. Sabi ng Roma 3:4. hindi. Si Elizabeth, sabi mo na sinungaling si Elizabeth ha. Sa'yo yan ha. Oh. Next, 42. Next, 42. Sinungaling 42. Ano sabi? Og misinggit siya sa dakong tingog og miingon. Bulahan ikaw sa taliwala sa kababayan og bulahan ang bunga sa imong tiyan. Okay. Oh, wait lang. Nung sabihin ni Elizabeth, bulahan ang bunga sa imong tiyan, bakak yun o hindi? Hindi, bro. Yung unawa mo lang ang bakit mo eh. Wait lang. Akala ko ba, pag puno, magsisinungaling. Huwag kang tumawa, bro, kasi yung Diablo eh, tumawa sa katotohanan eh. Tumatawa nga si Kristo eh. Ayan na. So para sa iyo bro, para sa iyo is itong sinabi ni Elizabeth, bulahan ang bunga sa imong tiyan. Totoo ito, totoo. Alangan magkamali yung Biblia, bro. Hindi na magkamali yung Biblia, bro. So pag sinabi ng Biblia, maniniwala ka talaga. Yes, pagkabasa lalo na sa King James Version. 43 po, 43. O unsa kini kanako nga ang inahan sa akong Ginoo moanhi kanako. Yan, sabi mo kasi pag sinabi ng Biblia maniniwala ka. Ngayon, sinabi ng Biblia mismo, inahan sa akong Ginoo, naniniwala ka ba diyan? Yes, naniniwala ako pero ito. Okay. Pakinggan, bro. Okay. Ito ay patanong eh. Basahin niyo sa English basahin mo sa English. Sige. So my question. Ano yung tanong niya? Anong tanong niya diyan? Inahan sa akong Ginoo muanhi kanako. So ano yung tanong niya? Yung tanong niya, bro, patungkol po sa ina ng Mali. Mali yung unawa mo. Huwag mong sabing mali kasi mali. Ito ay patanong Fernando, medyo nawala na kayong dalawa. Kasi ang sinabi niya kaganina kasi hindi siya naniniwala na ina ng Panginoon si Mother Mary. Sabi niya kahit pasabihin daw ni Elizabeth, hindi siya maniniwala. Pero ngayon sabi niya naniniwala na siya. Naniniwala na siya. Naniniwala mo, naniniwala ka. Bro, pag nagbasa ka, bro, alam mo yung question mark, bro, at semicolon at colon, bro. Ano bang ibig sabihin ng question mark, bro? Hindi ka naniniwala. Ibig sabihin ng question mark, bro. Hindi ka naniniwala kay Elizabeth. Sabi mo kasi kanina, hindi ka naniniwala kay Elizabeth. Tapos ngayon, sabi mo ngayon naniniwala ka sa kanya. So, alin ba? Naniniwala ka ba kay Elizabeth na ina ng Panginoon si Maria? O hindi ka naniniwala na siya ina ng Panginoon? Ito ay patanong, bro. Hindi po statement to, bro. Ano yung tanong nga dyan, bro? Patanong man yan o hindi, naniniwala ka ba sa statement na yan? Ay, siyempre naniniwala na kailangan pa ito ng sagot. Sige. Sige. Ipapaliwanag ko. Sasagot lang ba? Baka mali itong King James version ko na may question mark, bro, sa 43. Basahin mo daw sa English, bro, na King James. Baka walang question mark. Sabi mo kaganina, nung pagpasok mo muli, hindi ka naniniwala. Tapos ngayon sabi mo maniniwala ka. Alin ba yung tama mong sagot? Maniniwala ka o hindi ka naniniwala? Ang paniniwala ko, bro, ay patungkol po na hindi ina si Maria ng Diyos na si Jesucristo, hindi ina. Sige. Brother Butlay, saan sa Biblia mababasa na si Maria ay hindi ina ng Panginoon?
Ay sa verse 1 ng John 1:1 kasi po Hindi, sabi diyan, wait lang bro ha. Wait lang bro ha. Hindi pa nga Bro, ako nakatapos. Wait lang bro. Alam ko kasi yung John 1:1 eh. Alam ko yung John, wala naman nakalagay doon na hindi ina ng Panginoon eh. Ang tanong ko sa iyo, saang talata mababasa na si Jesus ay hindi ina, si Maria ay hindi ina ng Panginoon? Yun ang tanong ko. Pakinggan mo bro, ito sagot ko bro. Sinabi ng Biblia ang Panginoon ay nandiyan nasa wala pa Hindi yan ang hindi yan ang tanong ko bro Butlay. Bro Butlay, hindi yan ang tanong ko eh. Bro Butlay, hindi yan ang tanong ko eh. Strawman fallacy ang ginagawa mo. Kung ano yung tanong ko, yun nasagutin mo. Ang binibigay mo si Kristo nandoon na bago likayin ng mundo. Hindi ko tinatanong kung mababasa ba yun eh. Ang tanong ko, sa Luke 1:43 kasi, Butlay, sinasabi doon na si Maria, ina ng kanyang Panginoon. Tutol ka doon. So, bigyan mo ko ng talata na sinabi, si Maria ay hindi ina ng Panginoon. Huwag kang magbasa na si Kristo ay nandoon na bago likayin ng mundo. Hindi yan ang tanong eh. Ibigay mo talata bro na si Maria ay hindi ina ng Panginoon. Okay, yung tanong mo, wala sa Biblia. Kasi Sige, wala. Nasa Biblia ba na si Maria ina ng Panginoon? Ano nasa Biblia bro? Si Maria ina ng Panginoon o si Maria hindi ina ng Panginoon? wala din yan sa Biblia na ina ng Panginoon si Maria. Wala din yan. Ano yung mababasa bro ano yung mababasa sa Luke 1:43? Ina ng Panginoon o hindi? Sino may sabi sa iyo? Si Kristo? Hindi. Ang sabi ano si Kristo ang nagsabi? Bro, nasa tiyan ba si Kristo nito? Ano ka ba? Wala ka... Bro, nasa tiyan ba si Kristo? Ito ba? Tatanungin mo ko si Kristo ba nagsabi? Napaka-illogical naman. Bro, ang tanong ni Elizabeth dito bro, ito. Sino ba ako? Ito tanong niya eh. Sino ba ako? Yun ang tanong. Kinsa man ako? Ito ang tanong. Kinsa man ako? Nga giduaw man ako sa inahan sa akong Ginoo. Yung sinabi niyang giduaw ako sa inahan sa akong Ginoo, statement yon. Ang tanong dito, kinsa man ako? Yun ang tanong. Takpak ka lang tabi diha. Ha? Asa mo ko mabasa? Pamilya sa day si katawa kay mura magkagyawa. Uy, napikon. Bro, Butlay. Pinapakilala ko sa inyo, pastor tong kausap ko, Pastor Assembly of God. Lucas, sabi ng Lucas, chapter 2, verse 40. Wait lang bro. Huwag kang tumakbo sa Lucas chapter 2, verse 40. Alam ko yung talatang yan eh. Ibigay mo sa akin bro, na sinabi sa Biblia na si Maria hindi ina ng Panginoon. Bro, sabi ng Lucas chapter 2, isang tanong, isang sagot. Hindi ka sumagot eh. Hindi, sumagot ako bro sa tanong mo. Pero ito kasi for clarification kasi ito bro, kasi yung sagot namin tinututulan mo eh. Kaya for clarification ito. Naniniwala ka ba bro sa Biblia si Maria ina ni Jesus? Yes or no? No, kasi po wala yan sa Biblia eh. Kung wala sa Biblia, sino ang tinutukoy doon sa Galatia 4:4 ng anak ng Diyos isisilang ng babae? Sinong babae yung tinutukoy doon? Si Maria, kasi po ay isang prophecy po yan. Ibig sabihin po, ay na... pakinggan mo muna bro, kasi sabi ng Isaiah bro, Isaiah nga ina ng Isos. Ano ba rin dyan, eh? Isang sagot bro, hindi ka nakinig sa sagot ko bro. Ina ni Jesus daw kasi wala daw sinabi sa Bible. Basahin daw natin Marcos 3:31-32. Marcos 3. Wait lang bro. Sabi mo kasi hindi ka naniniwala, di ba? Hindi ka naniniwala. Sabi ng Lucas chapter 2, may isang tanong, may isang sagot. Hindi pa nga ako nakasagot, nagtanong ka na agad. Paano yan magkaintindihan? Bro, magkaano tayo ito bro ha? Naniniwala ka ba sa Biblia na sinasabi na si Maria ina ni Jesus? Naniniwala ka ba doon o hindi? Wala nga sinasabi sa Biblia. Paano mo itanong na wala sa Biblia? Naku naman. Wala sinasabi sa Biblia bro? Sigurado ka bro? Wala. Kung mabasa ko bro? Sino may sabi sa iyo? Kung mabasa ko bro na si Maria ay ina ni Jesus. O sige, walang question mark ha. Sige. Hindi, Maria ina, walang question mark, Maria inahan ni Jesus.
O Ayaw mo- sige, walang question mark sa King James Version ra. Ayan ang butbut. Di ko ganag butbut. Wala may bot-bot dito, ikaw ra may di mo dawat. Butbut lagi ng contemporary bro. Ayaw pag butbut ng contemporary. Asan ang ebidensya mo na bot-bot ng contemporary? Ay, siyempre, kamo rin nagama-gama. Asan ang ebidensya mo na katolikong gawa ang contemporary? Bro, kanawa ng imprimatur. Kanawa ng imprimatur. Inyo hagi po. Bro, walang imprimatur ang contemporary ko, bro. Pakita ko sa'yo, walang imprimatur to. Paano walang imprimatur yan? Option yan So, ipapakita ko sa'yo ang contemporary ko, bro. Walang imprimatur ito, bro. Amin yung mali ka. Wala talagang imprimatur yan, bro, kasi apps yan eh. Hindi apps to, Biblia talaga, bro. Biblia. Kukuha ko Biblia, ha? Contemporary, wait lang, ha? Sige, Biblia, kukuha. Wait lang. sige, bro. Tayo dito, Biblia, contemporary. Kita mo lang ka, pre. Wala yun. Ito, bro. Ito na, bro. Biblia Sige, ito. bro. Hindi ito apps, ha? Open cam, bro. Open cam po para makita ka, bro, kasi video call ito eh. Naka-open cam naman ako. Hindi ako naka-open cam dyan. Yung pala. Ito ay contemporary English version. Ito, bro. Ito ay contemporary English version, bro. Kita ko lang, ha? Lang. Ayan. Ito ay Paano ako maniniwala, bro? Hindi naman makita dito. Ito, bro, contemporary English version ito. Ayan, no? Wala siyang imprimatur, oh. Buksan ko lang, ha? Ayan lang. Ayan. Dito pala. Ayan. So, wala siyang... Okay, bro. wait lang. Wala siyang imprimatur. Oh. Sure ka, bro? Sure ka, bro? Walang imprimatur? Walang imprimatur yan, bro. Katapos niyan, Old Testament na agad, Genesis. So, hindi ito apps, ha? Hindi ito apps. Ito ay Biblia talaga. Hindi apps yan. Maliwanag pinapakita ko sa inyo na hindi apps yan. Ito ay Biblia. Contemporary English version. So, asan dito? Bro, wait lang. Ito, ang salitang imprimatur ay isang Latin term na nangangahulog ang ipinahintulot na ma-imprimita. Ito ay isang opisyal na ipahintulot. Bro, wait lang. Ng simbahang Katoliko na nagpahayag na isang aklat. Igaklaro ko, ha, sa lahat ng mga nanonood, ha, walang imprimatur ang contemporary English version. Yan na nasa binubuklat, bro. Huwag ka mong sinungaling, bro. Nasa harap ng camera ng Biblia mismo. Binubuklat ko nga eh. Mag-research ka nga, bro. Ay, naku, kawawa naman to eh. Kawawa naman to eh. Tinan nyo. Puro na lang siya pamamaratang. So, brother Botlay. Yes, Brother Wendell. Yes. Pastor ba talaga ito? Si Botlay? Nagpapakilalang pastor. Sinabing revise, bro. Hindi naman ako nagsabi na pastor ako eh. Kayo lang naman nagsabi dyan. Contemporary ay protestante pala yan. Hindi niya alam na contemporary ay Protestant Bible. Ganon ka-inosente itong si Botlay. At saka, Botlay, pagkatapos ng Malakyas ito, Botlay, Mateo kaagad. Yung may imprimatur ba pagkatapos ng Malakyas, Mateo kaagad? Paano naging opisyal lang walang imprimatur? Loko-loko talaga utak nyo. Ha? Paano naging opisyal yan pag walang imprimatur? Asan yung ebidensya mo na official Catholic Bible ang contemporary? Ayaw, ulo-ulig yung kagaling. Bro, Botlay. Ito maganda dito kasi pinapakita ko sa inyo kung anong klaseng pastor itong kausap natin ngayon. Botlay. Bintangero ka na. Huwag kang mag-alala, bro, kasi kitang-kita yung pagmumukha mo sa live namin. Kung gaano kakabokos. Ha? Pinapakita ko sa live namin. Hindi ka marinig, bro. Huwag kang mag-alala, hindi ka marinig. Pinapakita ko sa inyo na ang pastor na ito, puro daldal, wala namang ebidensya.
Matatanggap kaya yan? Butlay, eto babasahin ko ito ha. Ito ay hindi ito contemporary version ha. Ito ay magandang balita Biblia. Mateo 1:12. Eto sabi dito bro. Yan ha. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconia, Salatiel, Jerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Sangayon ka dito? Okay, sagot bro. Yung sinasabi ng ina ni Kristo, yung pagkatao bro, hindi sa Hindi ang tanong bro. Ang tanong ko sa'yo, sangayon ka ba dito sa sinasabi? Sabi mo kasi kanina, wala sa Biblia. Ha? Butlay, sabi mo kanina kasi, walang mababasa sa Biblia na si Maria ay ina ni Jesus. Sangayon ka ba mababasa dito si Maria, ina ni Jesus? Yes or no? Okay, itong sagot, sinabi nga sa ngayon ako sa Biblia, pero sa unawa mo, Okay. So, inaamin mo dito na mababasa si Maria, ina ni Jesus. Tanong, itong Maria, ina ni Jesus, totoo ito o mali? mali yung unawa mo, totoo. Hindi. Wala akong tinatanong sa unawa ko. Ang tanong ko sa iyo, Stroman fallacy pala to eh. Walang binatbat ang pastor na ito eh. Kawawang pastor. Walang binatbat. Ano ba naman to pastor na to? Hoy, mga protestante, ito ba pastor ninyo? Kawawa naman kayo, ito pastor niya, walang pinag-aralan to eh. Sabihin ba naman na wala raw sa Biblia? Eh, nabasa sa Biblia, sabi naman niya, mali ang unawa mo. Nagbasa lang tayo eh. Ito yung hinamon ko ng debate na ipinasa kay Dino Diaz sa takot. Tandaan ninyo ha? Si Darwin Butlay, marami na kaming beses niya nagharap sa Tagbilaran. Pero never niya akong hinamon ng debate. At nang hinamon ko ng debate, itong pastor na ito, inilipat niya kay Dino Diaz. At ito rin yung pastor na tumakbo sa kalagitnaan ng debate nila ni John Ray. Kaya, eto maganda to, di ba? Oh, sige Butlay. Bakit tumakbo? Takot. Tingnan nyo ha. Hinamon ko ito ng debate si Butlay. Anong ginawa? Pinasa kay Dino Diaz. Ito. Ano pasa-pasa kay Dino Diaz? Ikaw yung hinahamon ko eh. Okay, ito tayo. Dahil may nabasa pala sa Biblia na si Maria, ina ni Jesus. Tama ba ito, Butlay, o mali? Ayun, nawala na naman. Tawawa lang ng Butlay na to. Nanyo, anong ginawa ni Butlay sa ating ngayon? Ginawa ni Butlay, wala lang, puro lang chill. Pero hindi niya alam, napapahiya siya, pati yung mga kasamahan niya. May tumawag kayo na si J. Don Maghanoy. Ano kaya sadya nito? Tanungin natin ha. Tawagan ko muna to si... Brother Jando. Yes, Brother Jando. Sagutin ko lang yung tanong ni Brother Wendell, bakit tumakbo? Nangyari kasi doon, Brother Wendell, nagkausap kami na mag-debate nga. Tapos, hindi natuloy kay Rasya. Sabi niya sa na lang niya, sa live niya. Sa pinapasok niya ako sa live niya. Tapos kumuha kami ng isang moderator. Yung moderator na kasamaan din niya na hindi pabor sa kanya. Tapos, ang nangyari kasi, nung sa tanungan na, ang mga sagot niya sa akin, puro kontra sa pahayag niya. Namalayan niya na puro kontrahan, kaya biglang tumakbo. Sabi niya, malulubat na ako bro. Tapos nagpatay na siya ng tapos sabi ko na lang, sige, tapusin nila natin to next time kasi lubat ka naman pala. Yun ang namin dalawa, yun ang
history naming dalawa. Tumakbo yan, hindi niya tinapos yung debate kasi na puro kontrahan siya sa mga tanong ko sa kanya na kontra sa mga pahayag niya, nagkakontrahan. Kaya napahiya, kaya tumakbo yan. Yan ang nangyari sa amin, Bro Wendell. Yan na nga, hamunin ko muna ulit ha. Debate ta sa Tagbilaran. Yan. Hamunin ko muli ito si Butlay. Hindi ko papa. Alam mo ba ito? Okay, so dito may tumawag kanina. Hindi ko sinagot kasi na si Butlay sa linya. Ano siya tatawagin? Si Jadon Maghanoy. Ano kaya sa dyan ni Brother Jadon? Hello, good evening, bro. Hello po, good evening po. Hello, good evening, bro. Go ahead. Good evening bro. Ay comment lang sana ako kay Pastor Butlay kung pastor ba talaga 'yon. Yun ang sabi nila, bro. Pastor daw yun. Ewan ko. Kasi ang logic niya napaka yung logic niya. O, di ang totoo niya, talagang ano yan. Parang nakakainis na, hindi makapag hindi nakakaintindi ng sagot. Sinasagot Bro, nakakaintindi naman si Butlay, bro, kasi ko na yung tanungan sa kanya eh. Nakakaintindi si Butlay. Pero dahil ayaw niya na yung sagot niya pumabor sa atin, kaya sinasadya niyang baluktutin. Halimbawa, sinabi niya kanina, walang mababasa sa Biblia na si Maria ina ni Jesus. Sabi ko, kung mababasa ko, sabi niya, wala talaga yan. Nang binasa ko ngayon, sabi niya, mali yung unawa mo. Yun na nga po eh. Ay, pwede po ba magtanong? Okay, go ahead bro, go ahead. Ay, itanong ko po lang po para kay Brad Wendell po. Sige, go ahead bro, go ahead. Yung ano pong stand doon po about sa pari doon sa Senado, yung nagmisa po ba? Ay, magandang tanong yan, Brad Wendell makasagot niyan. Yung nagprotesta doon sa Senado, Padre Reyes ba po? Ano pong stand ng simbahan po? Brother Wendell, balita yan, ikaw yung nasa media. Brother Wendell. Nagprotesta sa Senado, di ko nakita yan kasi may protesta ba sa Senado? Di ko nakita yan kasi may protesta ba sa Senado? Sino yung balik-balik? Wait lang ha. Di ko nakita. Okay. Yun pala. Bro? Ba yun? Opo. Ang tanong ni Brother Wendell, sino tumatawag? Butlay pa rin to? Di ko kasi nakita yon. Yan nakita yon. Yan nakita yon bro? Yung nagmisa doon sa yung about sa impeachment ni BP Sara. Yung nagmisa daw about sa impeachment ni BP Sara daw, Brother Wendell. Tapos sumali sa rally. Yung si Padre Reyes ba po yun? Wait lang. Ano daw stand, Brother Wendell? Well, kung may kaugnayan sa mga issue sa ating lipunan, sandali muna, sino ba yan? Sige, go ahead. Kung may kaugnayan sa ating lipunan, hindi bawal sa simbahan na makilahok sa mga issue na may kaugnayan sa ating lipunan. Bahagi yan sa ating pagiging simbahan, no? Kaya nga si Saint John the Baptist namatay. Anong dahilan sa kanyang pagkamatay? Dahil tinutulig niya ang immoralidad sa namuno noon. Kaya bahagi sa ating pagiging simbahan ang makibahagi sa isyu ng ating lipunan. Dahil ang pamumuno dapat ay nakabatay talaga nasa preamble ang ating saligang batas. Nangunguna ang preamble, "We the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God." Ang problema lang, kailangan merong mga leader ng simbahan na titindig dahil sa mga ibang kagawian at korupsyon at iba pang problema sa ating lipunan. Balik sa inyo, Brad Jendo. Hello, bro. Korupsyon at iba pang problema sa ating... Nakikinig po ako sa sagot ni Brad Wendell.
inyo, Brad Jendo. Malakas yung TV mo, bro. Malakas na mabalik-balik yung aming boses. Nakikinig po ako sa sagot ni Brad. Bro, masyado malakas ang TV. Bro, masyado malakas ang TV, brother Don. Pwede pakihinaan yung TV? Ano po, inom po na po. Oh. Ayun lang po yung tanong ko kasi nagsabi kasi yung pare na yun na sa senador na Judas. Kaya ganun ko lang kung anong stand. O, naintindihan ko naman po yung sagot ni Brad Windel. Okay na po bro, yun lang po. Salamat po. Oh, sige bro, sige bro. So, Sige, salamat. Brad Jendo. Brad Jendo. yes, Brother Wendell. Ipakita ko muna yung aral ng simbahan kaugnay sa mga issue na may kaugnayan sa ating lipunan. Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, paragraph 344, page 113, 114. Ito ang sinabi, both clergy and laity must be involved in the area of politics when moral and gospel values are at stake. Balik sa inyo, Brad Jendo. Okay. So, kitawagan si Butlay muli para sa isang hamunan. Hamunan. Magot na siya eh. Hindi na sumagot si ano. Sige, so ano ko lang yung panahon na nagkahamunan kami dalawa ni Butlay. I-review ko lang yung yung tema doon. Wait lang. Sige. So dahil yung sagot nito kayo na Brother Wendell, pag sagot mo na yung Brother Wendell bago tayo magtapos. Paano po natin didepensahan ang tanong na gaano tayo nakakasigurado na yun nga ang mukha ng santo natin? Ni Jesus, ni Virgin Maria, at sa iba pa. Salamat. Brother Wendell? Pag-isagot mo na yung Brother Wendell, bago tayo mag-end. Okay, yung sinabi na paano nalaman na yung talaga ang mukha ng ating mga santo. Natural, kasama natin yan. Unang Korinto 14:33, ang tunay na iglesia ay iglesia ng mga santo. At sa Community Christian Bible, 2 Thessalonians chapter 1, verse 10, on that day, the Lord will be glorified in His saints. Pero, may panusot yung iba kasi. Sabi nila na, bakit may maliit, malaki, itim? So paano, masisiguro na mukha talaga ng ating Panginoong Hesukristo? Yan. Una, yung imahe o rebulto ng simbahan na ginagamit natin sa pagpaalala sa Kanya. At tandaan ninyo, ang pagpaalala, kahit hindi eksaktong itsura doon sa gustong ipaalala o ipahiwatig, ay tanggap na tanggap yan sa Biblia. Bakit? Halimbawa, ang Ark of Covenant, sa Exodo Kapitulo 25, 18, 22, yun ay ginawa, kung tingnan natin sa Exodo 25, 22, yun ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. May 2 kerubin yon. Di ba? At ano ang sabi? Yun ang Ark of Covenant na may 2 kerubin, nagpaalala sa presensya ng Diyos. Tanong, sa tingin niyo ba ang Diyos mukha ng kerubin? Yeah? Okay. Kung tingnan din natin ang Juan 10:14, anong sabi ng ating Panginoon sa salita ng Diyos? Sabi ng ating Panginoon, ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at ang aking mga tupa at kilala din ako ng aking mga tupa. Kilala ko ang aking mga tupa
at kilala ko din ang aking mga tupa. Ngayon, batay sa talatang ito, sa mga allergic ng imahe, di ba allergic sila ng imahe? Nang sinabi ng ating Panginoon, kilala ko ang aking mga tupa, at ang aking mga tupa, kilala nila ako. Anong imahe o larawan ni Kristo na gustong ipakilala nila? Sa ibang sikta. Kaya nga, kung balikan natin ang The Living Bible, napakalinaw yan sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 1, na ginamit sa Biblia na Living Bible of all these Galatians. What magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Oh, may picture pala. Protestante yan nga salin. So balik sa inyo, Brother Jendo. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. Dahil doon, napakaganda naman yung nangyaring talakayan ngayong gabi kung saan sa harap ng inyong mga mata, si Butlay na butata. Kalain nyo? Tandaan nyo ang turo ni Butlay, ha? Turo ni Butlay, kapag daw, sabi niya, na si Elizabeth daw nagkamali at nagsinungaling. Sabi niya. Hindi sa akin yun, ha? Saya nga nagsabi nun. Ayun na bahala kung pastor ba talaga yun. Kasi, actually, sa professionalism, hindi ko nakikita sa kanya na pastor siya eh. Wala. Malamang siguro evangelist sa kanilang simbahan, pero kung sabihin mong pastor, hindi. Actually, may kakilala din ako na ganyan eh, si Socrates King Umamos. Evangelist siya sa kanilang simbahan doon sa annex sa Sanctuary of the Living God ni Pastor Dinoro. Pero pag kami nagpunta sa mga ospital, at dinadalo niya yung kanyang mga miyembro doon na ospital, ang tawag sa kanya, Pastor King. Hindi siya pastor. No? Para yung si Calvo. Pastor tatawag kay Calvo, di naman siya pastor. Si Omar, ganun din kay Omar. Pastor ito kay Omar dati, pero di naman siya pastor. Mga aggressive yun na member ng kanilang simbahan under kay Pastor Dinoro. So, yan yung pastor na kumalaban dati doon sa Parohinog sa eleksyon, pero nung sa kalagitnaan ba yun, pagkatapos ng eleksyon biglang nawala si Dinoro, di ko alam kung saan nagpunta. No? Yun ang doon, yun ang tawag sa kanila kahit na hindi talaga pastor, bilang paggalang ang tawag nila pastor. Yun. So, malamang ganun si Butlay, pero kung talagang sabihin natin na talagang pastor talaga, hindi ako naniniwala, hindi professional eh. Pumunta ba naman doon sa sa Tagbilaran, naka-short lang, naka-bag pa. Hindi talaga pastor yun. Yun lang tawag sa kanya, pastor. Pastor Butlay. Pero hindi ako kumbisidong pastor yun. Okay, so ibigay sa ating mga kasama para sa huling mensahe, pasalamat. Walang nagtanong ngayon about spiritual warfare. Kaya pasensya na, Brother Romer. Pero ikaw mauna, Brother Romer. Brother Romer. Okay, Brother Jando. So, una-una sa Diyos ang lahat ng kapurihan at magpasalamat tayo sa mga ina at sa lahat ng mga kamandirig manong liwanag at sa punto por punto at sa kaabag at sa kay Bro Vincent Mahiliano na nag-live ngayon. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay. Ito naman tayo ngayon kay, paalala ko ha. So, sa loob ng August, pag lumabas na ang resolution doon sa counter notification, kung sakali lumabas na yon at may possibility mawala yung aming channel, papalala ko kami lilipat sa 721 Catholic YouTube channel.
Kasi inoffer na ni Brother Arjan Bagatna ng kanyang YouTube channel, baka sakali mawala itong punto por punto. Naka-ready na siya. Actually, naka-live din ako doon eh. Naka-ready na siya for transfer eh, basta talaga matatanggal yung punto por punto YouTube channel natin. Kaya kung sakali mapansin niyo na wala na yung ating YouTube channel sa punto por punto, nandoon po ako sa 721 Catholic. I-search lang po 721 Catholic at lalabas po yung aming panibagong YouTube channel kung sakali na mawala itong YouTube channel na ito. At paki-subscribe na rin po yon para tumaas yung subscriber po ng naturang YouTube channel. Kung sakali na mawala ito. Kung sakali. Kaya sa lahat ng mga nandyan, maraming salamat po sa pagsubaybay. Ipinaalala ko lang ha, kasi posible talagang mangyari yun na mawala ang channel na ito dahil sa 3 strikes na tanggap namin galing doon kay John Sochor. Wala namang kinalaman sa video, doon lang sa picture. Sa picture lang naman. Yun lang, doon siya kumapit sa picture, hindi sa video. So nataka kami kasi wala naman kaming video na ginawa na pwede sabihin niya na sa kanya, wala. Yung picture pala na ginamit sa thumbnail. Yung picture na nasa thumbnail ginamit doon, 2 lang yon. Pero pababayaran niya sa amin ng 16,000 para i-atras yung kanyang i-retract yung strike. Pag binayaran sa 16,000, ayaw magbigay ni Padre dahil wala namang kinalaman sa video ang copyright kundi doon sa picture lang naman. At 2 picture lang, 16,000, hindi bibigay si Padre Darwin doon. Kaya may possibility na isulong niya muli ang pagka-shutdown ng channel natin. At least pagpaalam na ako sa inyo na pag nawala itong channel na ito, doon kami lilipat sa 721 Catholic at yun na ang magiging bagong YouTube channel ng Punto por Punto. Ngayon, naka-ready lang ito. Nakalive ako doon eh. Nanonood sa atin doon, 8 lang. 8. Sabi ni Ayan, sayang 10% nyo dyan. Scam yan. Oh. Okay? So, atin naman ibigay naman ngayon kay Brother Wendell Talibong naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat. Bukas nasa Tagbilaran kami, Brother Chando. Naku, Tagbilaran sila. Maglilinis ako nito. Okay, sana makapunta ako sa Amis muli, makabalik ako. Makapunta ako sa Amis atin ako sa Dialogos Pagtuo. At sana may sumipunta sa Batista doon kasi si Denmar Santiago kasi nagamon si Denmar Santiago. Sabi ko, doon tayo sa Osamis, Denmar. Kasi kung face to face, alam mo naman bawal ka dito. At ako naman hindi ako basta-basta makakaalis sa ibang lugar. Kung hindi ako back up ni Brother Wendell o ni Brother Polalima, hindi ako makakapunta sa ibang lugar. Kasi silang papaalam para sa akin. No? Kaya sa mangyayaring ganito, mangyayari dito, para makapunta ka rin, sa Osamis tayo magharap. Wala pa namang response si Denmar Santiago. At ang topic ay patutunayan yan na ang Seventh-day Adventist daw ang siyang iglesyang nalabi sa iglesia sa ilang. Yun ang aming unang topic eh. Marami pa naman topic na upcoming, pero yun muna. Ang gusto ko face to face sa Tagbilaran. O di kaya, pag merong Seventh-day Adventist Tagbilaran noon sa Osamis, Tagbilaran Osamis, pag may SDA dyan sa Osamis, na willing magipag-diskusyon, pag-i-contact nyo na lang sila at ang topic ko tatalakayin doon, yung may kinalaman sa Daniel 7, 23-25, or yung Antichrist sa Ikalawang Tesalonica 3:4. O Sunday Law, about Sunday Law, mga prophecy nila nating tatalakayin sa mga debate, no? Yun ang ko sa mga SDA dyan. Paki-contact yung mga SDA sa Osamis para pagpunta ko doon, mag-enjoy naman tayo. Hindi ko sasabihin kung anong petsa, malalaman nyo na lang pag nandun na ako. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay-usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghan kamog lakat-unan.
Daghang salamat.